will begin a new series. Come on, tinamig kita sa mga new series. Amen. Magbubukas po tayo ng panibagong series called... Pakita natin. Ang series po natin is Whole, Experiencing... Pasensya na po kayo, pinahirapan po kayo magbasa ng creative natin. Experiencing the life. No? So, Whole, Experiencing the life Jesus promised. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Sino po dito gusto niyang maranasan yung buhay na pinangako ni Jesus? Anybody here? You want to experience the life Jesus promised? So tayo po ay mag-e-enjoy sa series na ito because God will really speak sa ating mga puso. At naniniwala po ko that deep within every human heart, alam nyo yon, meron talagang deep longing ang tao. No? Meron siyang deep longing na maging buo. Amen? Amen? No? Marami po sa atin dito sa kwartong to, we're longing for peace. I may not know you personally, hindi alam ng katabi mo yung pinagdadaanan mo, pero lahat po tayo sa kwartong ito, may inaasam tayo. And we are all longing for that wholeness. Na instead of peace, instead of anxiety, of loneliness, depression, we are longing for joy, for purpose sa buhay natin. We're longing for clarity, for direction, for rest. Instead po dun sa constant na pagsastrive natin sa buhay. Kasi alam ko po, lahat tayo, whether you realize it or not, lahat po tayo ay nakakaramdam or alam natin yung feeling ng pagiging broken. Amen po ba? Yung iba po sa atin ay nagdadala. Maybe some of us are carrying yung mga broken na dreams natin, broken relationships, broken hearts. And yung iba po tahimik lang but they carry a weary soul. Maybe walang nakakaalam kung anong totoong nangyayari sa'yo. On the outside, you are smiling, but on the inside, hindi mo na alam paano pa magpapatuloy yung buhay mo. Kung ikaw yon, praise God, nandito ka ngayong umaga at kakausapin ka ng Panginoon sa lugar na ito. Why don't we bow our heads? And let's come to His presence. The Prince of Peace is here in the room. The healer. The one who is offering true rest is here in the room. Come on, be still and know that He is God. God, I pray for your peace that passes all understanding. Yung peace na yun, yan ang bumalot sa bawat puso po ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord, that you are here. You are moving. We can feel your presence, God. We can feel your nearness. So, Lord, we pray that for the next 30, 40 minutes, Lord, we'll get to enjoy your presence, that you will speak clearly sa bawat puso po namin. At ma-experience po namin yung buhay na pinangako mo. Let the weak say, I am strong. Lahat po ng nanghihina dito, I declare, lalabas ka na may panibagong kalakasan galing sa Panginoon. Ngayon pa lang, I declare strength, I declare joy, I declare healing sa bawat isa po sa atin. As we listen to God's Word, we will be transformed. We will be changed sa Kanyang presensya. Lord, salamat po. We're excited for the things that you have in store ngayong umaga. We give you glory, we give you praise, we honor you, we appreciate you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At lahat po na excited, makakaupo na. Amen. So welcome to our brand new series, Whole, Experiencing the Life Jesus Promised. Marami pong salamat sa ating
worship team. Once again, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Pwede po ba natin ngitian yung katabi natin? Sabihin mo, bagay mo talaga nag-worship team. Ang ganda mo ngayon. Sabihin mo. Sige, kausapin mo yung katabi mo. Sabihin mo, parang nag-glow ka ngayon. Parang nawala yung tapang ng itsura mo. Sabihin mo. Amen? Amen. Make sure po, yung katabi mo, nakangiti na, ready na sa word ni Lord. Amen. So let's go sa salita po ng Panginoon ngayong umaga. No? This is our series whole, Experiencing the Life Jesus Promised. Sabi ko nga po kanina, no, minsan nasanay na lang po tayong, alam mo yon, mag-function, parang ito na yung pinaka-default na mode natin. We're used to our situation na tayo po ay broken. Sanay na tayo dun sa sitwasyon na malungkot ka na, parang wala nang pag-asa. Yung iba po sa atin nakakalungkot, tinanggap na po natin na ganito na lang po tayo. Come on. Napaka-expert po natin, you know, at functioning. Well, we forget what it means to flourish, what it means to be healthy. Pero ngayon po umaga, meron po akong mabuting balita sa bawat isa, no? Na alam nyo, ang disenyo po ng Panginoon sa atin, God never intended us merely to survive. Hindi yan ang disenyo ng Panginoon sa buhay mo na basta ka na lang gumagalaw, basta ka na lang nandun sa default mode mo, sanay ka ng masaktan, sanay ka ng broken, sanay ka ng depressed, sanay ka ng malungkot, sanay ka ng anxious. I'm here to tell you, hindi po yan yung inintend ng Panginoon sa atin because I believe with all my heart, His desire has always been to make us whole. Uulitin ko po, ang disenyo at ang desire ng Panginoon sa atin ay tayo po'y maging buo. Come on, shout, whole! Buo! At gusto ko, dito po tayo magsimula ngayon. Buo. Gusto pala ng Panginoon maging buo po tayo. Amen? At ang sarap po nitong concept na ito na tayo'y buo kasi naniniwala ko na bago mag-restore ng relationship yung Panginoon, bago yung revival, bago niya palakasin yung church, bago niya tayo isugo, come on, sa mundo, alam niyo po yung unang concern ng Panginoon sa atin, kung ang Diyos po ay nakaharap or nandito sa harapan mo right now, sa tingin mo, ano yung pinaka-concern niya sa buhay mo? Yung finances mo ba? Yung relationship yung mag-asawa? Yung business mo or what? Kung ang Diyos, I think, ay nasa harapan mo right now, ang una niyang itatanong sa'yo, kamusta? How is it with your soul? Are you getting this? Tatanungin na pa yun, kamusta? Yung kaluluwa mo. Amen? Ito po yung gusto niya. He wants to restore our souls. Kaya po sa ating first installment, no, gusto ko pong bigyan ng title, itong week 1 natin, na Whole Again. Sige, if you're writing down notes po, yung kanina series po natin yung whole, but yung title po ng word natin ngayong umaga is Whole Again. Amen. Come on, say again. No? Dahil naniniwala ko, this is what exactly, why Jesus came, no? Not only to forgive our sins, but I do believe to restore what sin had broken. And again, make us whole nga. Buuin po tayo ng Panginoon. Hindi kanya lang basta pinatawad, pero nais po ng Panginoon, buuin niya po tayo kung ano ang sinira ng kasalanan. Tingnan po natin yung panalangin ni John in 3 John chapter 1 verse 2. No? Hindi pa po ito yung main text natin, but gusto ko pong gawing, springboard, itong 3 John 1 verse 2, na sabi dito, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Pwede po ba natin basahin na sabay-sabay para di tayo again? 1, 2, 3, go. Come on. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health
Just as your soul prospers. Just as your soul prospers. Kung titingnan po natin yung text na to, alam niyo po, this is more than just a greeting. Pero makikita talaga natin dito, actually, yung reflection ng puso ng Diyos. Ito po'y panalangin, no, ni John kay Gaius, na siya po ay mag-prosper in all things. At yung word po na prosper dito, hindi po ibig sabihin na walang problema. Hindi po ibig sabihin, or it guarantees yung material na bagay. Hindi po yun ang technical na meaning ng sinabi na prosper po dito. But rather, it carries the idea of going well, the idea of thriving or flourishing under God's gracious care. Are we getting this? Kaya ang ganda po nito eh. Hindi ko alam kung meron ng nakatanggap sa inyo ng verse na to, na nung birthday nyo, madalas pag may birthday, minsan ito po yung greetings nila, na ang panalangin ko, pag-prosper ka sa lahat ng bagay, kung paano nagpa-prosper yung kaluluwa mo. So makikita mo actually, yung panalangin ni John, no, is very holistic. He's praying for the physical health. Ni Gaius, he's praying for dun sa everyday na buhay po ni Gaius, but makikita po natin na yung standard na sinabi niya, sana nagpa-prosper din ang inyong physical, ang iba't ibang bahagi ng buhay mo kung paano. Just, again, as your soul prospers. Kung paano, sana nagpa-prosper to, nagpa-flourish ito, kung paano ang soul mo din ay nagpa-prosper. Kung titingnan po natin yung gustong sabihin po ni John dito, makikita po natin that the condition of the soul is the foundation for every other area of life. Ulitin ko po, yung kondisyon daw po ng ating kaluluwa, that our true self, kung ano daw po siya, yun ang pundasyon ng iba't ibang area pa ng buhay natin. That is why John begins with the soul. Kasi po, bakit po binigyan niya ng diin yung kaluluwa ng isang tao? Because I know that a healthy life cannot grow from an unhealthy soul. Hello? Hindi kompleto yung isang buhay na health, hindi mo masabing flourishing kung ang pagfo-flourish ay panlabas lamang, pero yung kaloob-looban ng isang tao ay nangihina. Hindi mo masasabing healthy ka on the outside kung sa loob ay hindi ka talaga healthy. Are you getting this? Kaya ang gusto ko pong itanong ulit yung nasabi ko kanina. Tanungin mo sa sarili mo, ikaw na lang po sumagot, how is it with my soul? Kamusta po kaya tayo? How is it with my soul? I think dito po sa first week natin, sa first installment na ito, oras na po para bigyan natin ng pansin yung totoong kalagayan ng ating kaluluwa. Sad to say, alam niyo po, we spend so much time caring for the visible parts po ng buhay natin. We often care doon sa panlabas. Tama? Mas concerned ka sa anong mukha mo, anong itsura mo, kamusta na ba yung kilay ko, kamusta na ba yung bangs ko. Tumatawa tali Sister Lourdes. Kasi every Sunday po binibilang ko yung bangs ni Sister Lourdes kung 141 na lang or... Diba? Concern tayo. Mas concern tayo sa panlabas. Sa nakikita po natin. Come on. And we often ignore the invisible part that actually holds everything together.
Kaya po importante na bigyan natin to ng pansin because when the soul is neglected, actually, it affects everything sa buhay po natin. Pag ang soul natin ay hindi okay, yung relationships around us become strained, yung joy natin nawawala, our worship, it becomes mechanical. Sa mga nagtatrabaho po dito, taas kamay. Meron bang time na nasabi mo na parang gumagalaw na lang ako, parang tumatagos na lang ako sa pader. Nasabi niyo na yon? Yung parang galaw ka na lang ng galaw. Hawiin mo yung katabi mo, baka spirito na lang yan. Baka. Nandiyan pa namin katawan yan. Nandiyan pa. Pag pala may problema sa kaluluwa po natin, apektado na lahat ng relasyon sa paligid natin. Nawawala na yung joy, yung worship natin, napaka-dry, napaka-mechanical na lang. Yung work mo, it becomes very exhausting na, and our hearts become restless. Ito po ang totoong nangyayari. That's why so many people, ngayon po, sa generation po natin, actually, hindi lang sila basta pagod physical Kung physical lang po napagod, madali pong makarecover. Ang physical na pagod, itutulog mo lang. But I don't know about you if you have already experienced na natulog ka, kagising mo, pagod ka pa rin. Can I see hands? Come on, maging totoo po tayo right now. Tama. There are a lot of people, they feel fragmented. Parang ano mo yun? Hati-hati. Parang pira-piraso. They are pulled in different, nakalimutan kong isama, pero kung titingnan natin yung root word po or Greek sa word na pagiging anxious, yun po yun. Parang hati-hati ka. Parang pira-piraso ka, yung utak mo nandito, nasa maraming bagay. We are pulled in different directions. Pag may problema sa soul po natin, alam mo yon, we're living a disconnected life. Paikot-ikot, busy na lang po tayo. We have this anxious mind, restless hearts, empty souls. But again, look at me. This is not the kind of life that Jesus designed for us. Hindi po pala ito yung dinisenyo ng Panginoon sa akin. Because again, balik tayo from the very beginning, God's desire has been wholeness. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, come on. Na tayo po'y maging buo. And kung titingnan natin, the Bible has a beautiful word for that, yung wholeness. Actually, it's the Hebrew word, shalom. Madalas alam natin yung word na shalom, translated as peace. But ang peace po, it's far more than the absence of conflict. Kung titingnan po natin ang totoong meaning ng peace, ng shalom, it is a life, it is a life as God intended it. Whole, complete, and restored under the rule of God. Yan po, pag sinabing shalom, may completeness, may wholeness, may harmony. Gising pa po ba tayo? Pero ang tanong, wow, thank you Pastor for sharing that. Ngayon, ang tanong ko, if that's God's design, then why do so many po? Ang daming mga believers ngayon, that they feel weary, they feel anxious, and they feel, yung sinasabi mo, Pastor, yung fragmented. At ngayon pong umaga, sasagutin po ito ni Jesus sa Matthew 11. Ito po yung main text natin ngayon. Let's turn to our main text in Matthew 11:28 to 30. Basahin din po natin ang sabay-sabay. Come on. Sige, 1, 2, 3, go. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sabay-sabay po tayo. Yung iba na una na po nag-rest. Hindi na po nagsasalita. Ulitin po natin. Grabe, Pastor, napaka-peaceful sa The Rock City Church. Ay.
Hello, ulitin natin yung iba. Kaya minsan po nilalakasan ko yung boses ko kaya para magising yung bawat. Ulitin natin, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Wow, napakaganda po ng imbitasyon ng Panginoon sa atin. Pero bago po natin ma-receive, before we receive that invitation from Jesus, we need to understand yung context. We need to understand who He was speaking to. Sino bang kausap ni Jesus dito? Pastor, bakit kausap ni Jesus dito? Mga fishermen na buong gabi, nagpagod, or mga taong talagang, alam mo yon, pagod sa kanilang trabaho, no? Actually po, Jesus was speaking to people na hindi lang pagod physically, but ang kanilang mga kaluluwa are very weary. Gising po ba tayo? No? Ito pong time nung dumating po si Jesus. Yung mga tao po during those time, they were thinking that yung bago ka lumapit kay Jesus, no? Or yung paglapit mo kay Jesus ay nakadepende po kung paano nila perfectly and carefully masusunod yung mga alituntunin or yung mga laws. Are you getting this? So the more na sila po ay careful at sabihin po natin very cautious sila na masunod yon, the more na nasusunod nila, the more na nafe-feel nila na close sila sa Diyos. Nakukuha po natin. Pero may mali po dito sa pangyayaring ito, sa nangyayari. Dahil ang law po na binigay ng Diyos, actually, it's a gift. It's a gift because through the law, nire-reveal din po ng Diyos. He reveals His character and He wants to lead His people into a covenant relationship with Him. Hindi po masama ang law. Kasi through the law, mas naiintindihan nila kung sino ang Diyos, ano yung character ng Diyos, ano ang nature ng Diyos, that He hates sin and He wants this and that. Hindi po actually masama ang law. But here's the problem. Over time, ito pong mga religious leaders, they added tradition upon tradition until following God became a burden rather than a delight. Ang daming dinagdag ng mga religious leaders na nagpahirap sa tao. Na instead na maging magaan, maging joyful, maging exciting, yung pagsunod sa Diyos, nagiging mas mabigat. Mas nafe-feel nila na ang layo nila, ang dami nating need gawin. This and that. Ito pa, para mapalapit ka sa Panginoon, para lahat pong yung kabigatang yun, yun po ang totoong nangyayari dito. Dinescribe po ito ni Jesus in Matthew 23 verse 4. Nasabi po dito, they make strict rules that are hard for people to obey. Basahin po natin ulit. 1, 2, 3, go. They make strict rules that are hard for people to obey. Look at that. They try to force others to obey all their rules. Look at this. But they themselves will not try to follow any of those rules. Ay, talaga naman. Nakita nyo? Talagang mahirap yung mga nagpapasunod, hindi sumusunod. Yung mga nagpapatupad, hindi tumutupad. Hello?
So nandun, imagine, no? Para pumasok tayo dun sa story para naintindihan po natin, naintindihan ng mga tao during that time. So yung mga tao, they live on that constant, with the constant pressure. Alam mo yun, na-feel po nila na kulang pa yung ginagawa ko. Yung feeling like they had done enough, hindi pa po, ay, kulang pa. Kumayod pa tayo, mapalapit sa Panginoon. Alam niyo po, hindi lang po noon itong nangyayaring ito, but I do believe, kung magiging honest po tayo, that burden, it still exists today. Even ngayon, nag-e-exist po yung ganyang kabigatan. Hello? We may not carry the weight of the tradition ng mga Pariseo, but maybe, many of us, we carry the weight of performance. Nagpa-perform tayo, hindi tayo aware. We believe that our worth is measured by our achievements. Hindi ka aware na nagpa-perform ka. Yung iba sa atin, kailangan mo makalaya ngayong umaga. Sinusukat mo yung sarili mo sa mga nare-receive mo. Kaya wala kang hintong kumayod kasi may gusto kang patunayan. Kulang pa to. Gusto ko maging proud sila sa akin. Lahat na ng medal, hinakot mo, lahat na ng trophy. The weight of performance. Not only that, we carry that guilt. Look at this, come on. Yung kabigatan, we carry that guilt that Christ has already forgiven us. Pinatawad na po tayo sa krus ng Kalbaryo, pero bakit po namumuhay pa rin tayo doon sa nakaraan natin at pinapaliwalaan natin yung lies ng kaaway na hindi ka pa pinatawad ng Panginoon? Nandun pa rin yung guilt, nandun pa rin yung shame that Christ has already removed. At namumuhay din po tayo sa expectations na hindi naman hinihingi ng Panginoon sa'yo. Ikaw lang nagpataw. Ikaw lang yung may gusto. Sarili mong expectation. Look at, lahat ng bagay yan ay kabigatan. Doon natin mako-compare. That's the difference between religion and relationship. Religion says, do this, do that, do, and do. Do this more so that God will accept you. Do this more, give this so that God will love you. Pero yung relationship, sinabi niya, hindi do and do. It is done. It is finished on the cross. And there's this invitation sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, come to me. Lumapit ka sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Come on. Sa kabilang dako sa religion, sabi, gawin mo to lahat. Kayod pa, mag-strive ka pa. Pero yung invitation ng Panginoon dito, lahat na napapagal, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. So religion, it begins with performance. But the gospel, it begins with grace. Grace all the way. Come on, you started the race with grace, and I'm here to tell you, you will also finish the race with the grace of God sa buhay mo. Even dito sa gitna, subsub ka, malungkot ka, dapa ka, anumang season mo, hindi ko alam. But the same grace who started that race sa buhay mo is the very same grace that is carrying you even sa season mo na hindi mo feel. Nakala mo talunan ka. Same yung grace na bumubuhat sa'yo. Sa panahon na ikaw umiiyak, na ikaw ay depressed, ikaw ay anxious, you are broken, you are in pain.
Hindi nagbabago yung biyaya ng Panginoon sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Come on. Sige, come on. Anybody here? Come on. Hallelujah. Pasalamatan mo yung Panginoon for His amazing grace sa buhay mo. Kaya nga Matthew 11, I think it's one of the most beautiful invitations in Scripture. I love that invitation. Na hindi siya, okay, come to me after you have maybe fixed yourself. May kondisyon. Sa atin, minsan ganun tayo sa relationship natin sa tao. Kakausapin kita pag nag-sorry ka na. Tayo sa tao, puro kondisyon eh. Pero praise God, sa Panginoon hindi niya sinabing, sige, pag malinis ka na, lumapit ka. Sige, pag na-figure out mo na lahat, saka ka lumapit sa akin. Eh, hindi eh. Come to me. You're tired? Come. You're broken? Come. Come. In pain? Come. Lumapit ka. Di mo na kaya? Lumapit ka. Sabi ng pagdali ka. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Grabe naman ng Panginoon. He did not offer something, but He offers Himself. Siya mismo. Siya mismo yung kapahingahan. Are we getting this? Ito pala yung answer to, this is the answer to a weary soul. Sometimes we think, if I can just have a lighter schedule, if I can just go here, kundi ko lang sana gagawin to and everything. Pero hindi. The answer to a weary soul is a deeper relationship with Jesus. Church, this is where wholeness begins. Na bago-baguhin ni Jesus yung circumstances po natin, He invites us into His presence. Come. Come to me. Come. Before He teaches us how to live, He calls us to walk with Him. Come. Halika. Itong invitation pong ito is not an invitation to religion, to performance. This invitation is an invitation to a person. And His name is Jesus. So ngayon po umaga, tingnan po natin itong path, no, to wholeness. I hope, no, yung iba po sa atin dito ay talagang makinig, namnamin natin to, importante po ito, no? At gusto kong tanong, first, what breaks our wholeness? Nung ba nilalang tayo ng Panginoon, tayo buo? Yes, definitely. We were made in God's own, image and likeness. We were whole. Kaya ang tanong, anong nag-break dito? Anong nangyari? Diba? Ulitin ko po, sabi ni Jesus, come to me all who labor and are heavy laden. Nakita mo po doon, no? Na in-acknowledge ng Panginoon. Di po ba kayo natutuwa ang Bible? Look at me. Di ba kayo natutuwa na ang Bible ay hindi lang puro spiritual na bagay? Kasi doon sa bababasa natin, in-acknowledge yung weariness ng soul. In-acknowledge yung kabigatan. In-acknowledge yung kapaguran. Kaya pag may nakita ka sa church na pagod, huwag mong sabihin, ba't kulang ko siguro sa prayer? Ba't napapagod ka? Hindi ka nagde-devotion. Hindi, yung Bible nga eh.
Kaya bawal dito yung mga spiritual giant. Bawal dito hindi napapagod. Bawal dito hindi na-anxious. Wala ni isa man dito sa church na magsasabing, ba't yun nararamdaman mo? Bakit? Pag may nagsabi, ipako na natin. Joke lang po. Diba? Ang ganda, in-acknowledge muna yung weariness natin. Kasi bakit? Yung path to wholeness, bago po natin maranasan yung healing, first we need to recognize what is making you sick. Ano yung nagpapabigat sa'yo? Ano yung nagbibigay ng weariness sa'yo? Kaya magandang tanong po yung ngayong umaga, why are our souls so weary? Hello? Hello? At ang sagot po dito, hindi lagi dahil ang dami nating ginagawa. Pero minsan, look at this, why are our souls so weary? Are you ready for this? Sometimes, it's because we're carrying too much. It's not simply doing too much, but it's carrying too much. At gusto ko pong liwanagin to. I want to say this para ma-liberate po yung bawat isa sa atin. Not every burden comes from God. Mapalaya ka dyan. Hindi lahat ng kabigatan, burden galing sa Diyos. Hello? Para magkaroon tayo ng tamang perspective. Yung lahat ng kabigatan, sinisisi mo na ng Diyos. Grabe naman, Lord. Grabe naman. Di na ako makalakad. Not every burden comes from God. Alam niyo, minsan, yung mga burden, they come from trying to be enough. Yung bigat minsan, huwag mo nang taas yung kamay mo, pero minsan tayo nagiging people pleaser. Ay lahat na lang gusto mo, ma-please mo. Ang bigat kaya nun. Yung ayaw mong may masabi sila sa'yo, takot ka na may marinig ka, ay ba? Ang hirap niyan. Again, some burdens come from trying to be enough. Enough for people, enough for family. Ang hirap din mag-perform, alam mo yon? Yung mag-perform ka kahit sa social media, pinapakita mo lahat ng buhay mo, ang ganda, ang saya. Ba't di na nga pala ginagamit ngayon yung hashtag blessed? No, naalala ko lang. Dati, gamit na gamit yan eh. Enough for social media, enough for work, enough for ourselves. Grabe. Imagine we're trying to spend our lives na tinatry mo to prove something that Christ has already settled on the cross. Look at me. Bakit hanggang ngayon pinuprove mo yung worth mo? Hindi pa ba pinrove ni Jesus yung worth mo that while we were yet sinners, Christ has already died for us. Namatay na si Jesus, makasalanan ka pa lang. Tapos nga nagpipiti party ka, walang nagmamahal sa akin, walang pumapansin sa akin. Okay ka lang. Namatay nga si Jesus para sa'yo, walang pumapansin sa'yo. Yan yung line ng kaaway. Walang nagmamahal sa akin. Sinagsabi, I have loved you with an everlasting love, says the Lord. Anong tinatry mong i-prove? Mabigat yan. Yung iba, they carry the burden of guilt. Na pag nagkasala, yes, hindi po tayo perfect, magkakasala pa rin tayo. But again, we will sin less and less. Pero kailangan pong palalimin natin yung ugat natin. Yung tamang theology. Knowing babalik ka pa rin doon, mag-a-anchor ka doon sa word ni Lord sa'yo. Na pinatawad ka na niya. Ngayon, bakit mo kailangan parusahan yung sarili mo?
Hindi lang guilt, nandiyan din yung shame. Magkakambal po yan. Na minsan, hindi tayo makamove forward na ang nangyayari, pinapaniwalaan natin yung lie ng kaaway na yung past natin, sumisigaw na wala ka ng kwenta, mas matinding nagawa mo in the past, wala na, yung future mo. Come on. You're believing that your past is louder than the grace of God. Yung iba po sa atin, we carry yung fear ng unknown, fear ng future, fear ng rejection. Ano nang mangyayari sa akin? Paano na ako? Aligaga ka pero grade 6 ka pa lang. Yung focus mo pag-aaral pero iniisip mo na paano pag nagkaanak na ako, mamahal ng gatas ngayon. Wala pa nga eh. Are you getting this? Ginagawa ko lang pong live pero minsan sobra ka namang grabe na. Grabe naman! Pwede bang mamuhay muna tayo one step at a time? Pwede po ba yun para hindi tayo masyadong ma-stress? Pwede bang tingnan muna natin, enjoy muna natin yung now? I'm not saying hindi ka magplano, ha? Pero wag naman yung super doon. Wag naman. Kaya bang single nga, nakikita nila yung mga kaibigan nilang nagpapaaral, grabe. Nursery, magkano tuition? 160K. Pareho tayo ng sinabi. Kaya nga nag-homeschool kami. Mamaya usap tayo doon kung gusto mo rin. Maybe it's not for everyone. But maybe if you want a dialogue about that, hindi po ako nagpa-plug. Bibigyan lang ako ng option. Hello? Pero gano'n na ba mananaig yung takot sa future? Hahayaan ba natin siya? Or yung kailangan natin ma-assure tayo sa promise ng Panginoon, anak, I got you. God's got your back. I got you. I choose you. Hello? Diba? Totoo yun eh. Totoo yung doubt mo, ay totoo yung fear mo eh. Totoo din ang Diyos eh. Totoong mahal eh. Totoo din nagpo-provide si Lord eh. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Hallelujah! Saan ka sasandal? Yung same amount ng pag-worry mo, same amount ng faith, same din po yung amount na yon. Kung ikaw ay magtitiwala o mag-worry, pareho lang. Yung energy na i-release mo doon, piliin mo na yung tama. Yung iba naman po, they carry comparison. Bakit pagod na pagod? Lahat ng mata dito. Wala nga ibang ginawa, kundi sinilip mo lahat ng kaibigan mo sa Facebook. Ay, rugo. Paano hindi ka mabibigatan? Lahat ng kaibigan mo, ay, naiiwan na ako. Bakit? May race ba? Ano ba meron? Wait lang. Ay, ako na lang sa batch namin. Bakit di ka nag-sign up? Nakalimutan mo. Ay, ako na lang yung walang asawa. Ako na lang yung walang anak. Ako na lang. Ako na lang yung single. Si Jesus nga, single. Narinig ko lang nung conference na namin. Hello? Are you getting this? Kaya ang bigat eh. Compare ka ng compare. Ay, rugo yung sweldo na 6 digits niya eh. Kaya ako 3 digits siya mo. Hello? Ay grabe, baka 9 digits na. Tanungin mo, baka spirito na yan. Talagang tumatagos na talaga yan. Are you getting this? Kino-compare mo yung race mo, yung buhay mo, yung pamilya mo, yung anak mo sa lahat ng bagay na nakikita mo, nakakapagod. Yan! You're always measuring your life against someone. Sa Facebook, mga reels or what? Isa pa po to, last the others, they carry control. Believing that if you don't hold everything together,
everything will fall apart. Nakakaano din po yun, nakaka-stress din po yun. Na gusto mo, kontrolado mo yung response ng tao, kontrolado mo yung response ng asawa mo, ng anak mo, lahat pong yan, nakakapagod po. Church, look at this. Many of us are exhausted because we're carrying burdens Jesus never asked us to carry. Kaya pala tayo pagod. Binubuat mo yung di pinapabuat ng Diyos sa'yo. Tanungin natin, ano yung mga binubuhat natin na hindi pinapabuhat ng Diyos? Yung mga bagay na yun kanina. Hello? Actually, ito po yung nagagawa ng kasalanan eh. This is what sin does. It doesn't simply make us guilty. Look at me. Ito po yung nagagawa ng kasalanan. Sin fragments us. It disconnects us from God, from others, from ourselves. Sa family po natin, we become divided inside, empty inside. Lahat pong yun, it's the opposite of wholeness. Nakuha po natin. Yun po yung sumisira doon sa wholeness na dinisenyo ng Panginoon. Kaya po dito sa pangalawa, may imbitasyon po ang Panginoon. No? Jesus' invitation to wholeness. Ang sabi po again ni Jesus, come to me. Lumapit ka. Kaya please po, wag mo nang patagalin yung paglapit mo sa Panginoon. All the more na nag-a-isolate ka, mas matagal kang makakabalik. I'm telling you. Yes, may time po mag-rest, I understand. Pero minsan pag nakahiwalay ka, nandun na yung mga thoughts of defeat, mga lain ng kaaway, no? Kaya nung nag-isolate ka na, mas na-feel mong mag-isa ka talaga. Talaga po lahat yan ng lies ng kaaway. Gising pa po ba tayo? Pero yung imbitasyon ng Panginoon is to come. Ang ganda po. Ito po yung picture ng gospel eh. We don't clean ourselves before coming to Jesus. Because we know that only Jesus can make us clean. Hindi natin kayang ayusin ang sarili natin. Hindi mo kayang ayusin ang buhay mo. Huwag mo nang itry. Nakakaya, grabe, sobrang broken ako ngayon. Ano gagawin mo? Magdi-DIY ka. Marami nang napahamak sa kakagawa ng mga bagay na hindi naman pinapagawa ng Panginoon. Again, lumapit ka sa Panginoon. Yun ang imbitasyon sa atin ngayong umaga. Come, not come to a Sunday worship experience, not come to a squad or what, we can do that mechanically. Pero ang tanong, again, come to me. Lumapit ka sa Kanya mismo. Christianity is not primarily about following rules. It's about following a person. Kaya nga po, pilit nating pinapaalala, ayaw nating maging relihiyoso tayo. Mapuno natin to, magbukas tayo ng second service, praise God, punuin pa rin ni Lord yun, glory to God. But again, we are not after the crowd. Dito ay after mapuno to, tapos wala naman yung puso natin sa Panginoon. Relihiyoso lang tayong labas-pasok dito. No! Lumalapit tayo kasi ito yung word ni Lord eh. Lahat po tayo broken, napapagod. Nasusumpungan natin yung kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Sige pa, palakpakan natin yung Panginoon. Ang wholeness po, hindi po to, alam mo yon, sa pag-uungkat pa ng maraming information, hindi po to patungkol sa information. Pwedeng ang dami mo naririnig na sermon or alam na verse pero hindi mo na-apply sa buhay mo. Wholeness po is found in abiding in Christ. Kaya sinabi po ni Jesus, take my yoke upon you. Yung pamatok ng Panginoon. Diba? Dati po may na-preach ako nito. I don't know kung midweek po ata yun. No? Na yung pamatok po na nilalagay sa balikat ng mga oxen. No? Na yung isang mahinang oxen ay pinipair sa mas malakas na oxen so that yung mas malakas, siya po ang gumagawa ng heavy work. Siya po yung sinasalo niya.
Siyang malakas, siya po yung bubuhat sa kasama niya. So kung yung malakas pupunta dito, sumasama lang po ang isa. Tama po ba? Kiel, wala si Franz ngayon eh. Di ba? Just imagine yung pamatok po ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Take my yoke. Kunyari, oxen ka muna ngayon, nakaganyan tayo. Okay? Take my yoke upon me. Yung pamatok ko, sabi ng Diyos, pamatok niya. Imagine po, may pamatok dito. Sino po ba mas malakas? Tayo o yung si Jesus? Diyan ka lang, oxen. Sino malakas? So nakita po natin, nasabi niya, take my yoke. Take my yoke upon you. Lahat po tayo may yoke. Pero ang tanong, kaninong yoke? Yung kinikerry mo. Kasi kung ikaw, ikikerry mo yung yoke ni Jesus, actually siya yung bumubuhat sa mabibigat na burden. Si Jesus ang bumubuhat doon sa load na hindi mo kaya. Kaya sabi niya, take my yoke upon you. Salamat po. Ngayon kung mabigat siya, ay hindi kay Jesus pala yan na yoke. Hello? Baka yoke yan ng performance. Baka yoke yan ng other people's expectation. Baka yoke yan ng perfectionism. Wow. Dapat pala yoke of Christ because His yoke is different. Not because life, it becomes easy or because we no longer carry yung alam mo yon, carry life alone. Hindi, dun po sa yoke, hindi naman tinatanggal ni Lord yung burden eh. Hello? Pero makikita natin, may mararamdaman ka pa rin, pero si Jesus ang bumubuhat dun sa mabigat. Hello? My yoke is easy and my burden is light. My burden is light. Hindi dahil walang burden, again, my burden. Pero yung kasama nating bumubuhat, praise God, mas malakas kesa sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. And number 3, tapusin ko na po dito, meron pong pinapakitang rhythm that sustains yung wholeness na yon. Amen? Dahil ang wholeness po, ay hindi lang po siya one-time experience, but ang wholeness, it is more of a daily apprenticeship with Jesus. No? Ito po yung paglakad kasama si Jesus every day, not just on Sundays. Kaya pag nafe-feel mo pala, bumibigat yung araw mo, kapatid, wait lang. Baka every Sunday lang. Amen. So hindi niya lang sinabing, come to me again. Sabi niya, take my yoke. At sabi po niya, learn from me. Wow. Learn from me. Kung meron po tayong model dito na titingnan, na pwede nating i-apply yung ginawa niya, walang iba kundi si Jesus. He is the perfect model, perfect example, na siya po ay naging tao. And nung ginawa niya yung ministry, nakita natin paano po, hindi pa uso yung work-life balance si Jesus, balance na siya. Nung busy siya sa ministry, may time siya to withdraw from the crowd, to spend time sa kanyang tatay. Early in the morning, nakaluhod, nananalangin. Nakita natin, kung titingnan mo, sisilipin mo yung buong ministry, buhay po ni Jesus, napaka-balanse. Kaya sabi, take my yoke, learn from me. Yung wholeness pala, nakukultivate siya. It is cultivated. And yung wholeness, it grows as we remain with Christ. I love that word, remain. Can you say that with me? Remain. Grabe. Pag tayo'y nananatili, imagine mo kanina yung yoke, manatili ka lang, magstay ka lang dun eh. Minsan gusto nating kumawala. At yun pala, mas mabigat na yoke yung nabubuhat natin. Gising pa po ba tayo? Natututo po ba tayo? If you want to have a healthy soul,
Hindi po pala pwede yan na through fasting lang ng start of the year, at middle of the year. If you want to have a healthy soul, hindi lang pala pwedeng nasusustain niya ng Sunday per Sunday lamang, or pag may youth camp lamang, or kung may mga mountaintop experience lamang. Hello? It grows as we remain with Christ. Na-form po pala yan dun sa consistent communion natin sa Panginoon. That's why ang ganda po ng picture ng early church. Tama po ba? Ang early church, they devoted themselves every day to the apostles' teaching, to the breaking of breads, to the fellowship, to worship. Hindi dahil yung mga practices na yon, it earned God's love. No. Pero yung mga bagay na ginagawa nilang yon, doon po nila nararamdaman, alam mo yon, yung presensya, yung kalapitan, yung pagbubuhat ng Panginoon sa mga bagay na yon. Kaya sabi din ng Bible, cast your cares upon me. Cast. Again, may mga bagay na hindi po talaga disenyo yung kaluluwa natin na mag-carry ng mga burden. Kaya maganda po pinapasa natin sa Panginoon. May nanakit sa atin, imbis pala kimkimin natin, iiyak mo kay Lord. Lord, bahala na ka kayo. Release. Mga bagay pong yun. Natututo po ba tayo? Palakpakan niya po natin ng Panginoon. Ito po yung mga tinatawag nating spiritual disciplines, or mas maganda po gusto kong tawagin to the rhythms of grace. Come on, say rhythms of grace. Ano yung mga rhythms na to? For example, yung prayer. Ang prayer po, hindi lang okay na ako ngayong araw, nag-pray na ako bago ako umalis ng bahay. Nag-devotion na ako. Prayer is not checking a religious box. It is learning to breathe in God's presence. Ano pa po yung mga rhythms na to? Yung scripture. Hindi lang po tayo to gain information, but through the Word of God, we allow the Word of God to transform us, to reshape our hearts. Yung worship, importante. Isa po, inoobserbahan ko yung bawat isa sa atin. Hindi ko lang kung inaantok, pagod. Pag worship po, dapat nagre-respond tayo. Sino ba nagsabi nito? Kung ikaw daw ay naboboring, I forgot, sino nagsabi? A.W. Tozer, if you are bored in worship, ay baka hindi ka pa ready sa langit. Parang magandang sampal yun sa bawat isa sa atin. Kung nabobored ka pa daw sa worship, baka hindi ka pa ready sa langit. Baka mabigla ka doon 24/7, yung mga anghel, holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is to come. Holy. Sa langit, puro worship. Yung totoo, saan mo gusto pumunta? Kaya ito, practice to eh. Rehearsal to eh. Kaya pag nag-worship po tayo, ibigay mo yung best mo. Kung kailangan mong umiyak, huwag kang nahihiya. Di mo naman ginagawa yung para sa katabi mo. Kailangan mong pumalakpak, kung kailangan mong tumalon, mag-excuse ka na lang sa tabi mo, kahit jump in place ka na lang kasi masakit. Pero pwede ka naman dito. Pwede ka dun. Pwede mag-cartwheel dito, ikaw pwede. Alam mo naman, pag taga-dara ka, talagang expressive ka, maingay ka sa worship. Come on! Come on, worshipers! Come on! Lovers of Jesus! Hallelujah! Worship is not just singing songs. It is reordering our loves. Pinapakita natin, ito, Lord, una ka sa buhay ko. And yung Sabbath, it reminds us that God is God and we are not. Importante yan. Rhythm of grace din yan yung Sabbath. Look at me, lastly, late na tayo. Oras na. Pero yung Sabbath, yung pamamahinga. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, kailan ka huling nagpahinga? Ang lupit ng katabi mo. Hindi nagpapahinga nung Sunday, nagpahinga nung preaching. Hallelujah. Grabe. Joke lang po. So, 2 in 1, pastor. Listening,
Resting. Kagising mo, wow, lunch na. Blessing ta. Kagising na, lunch na. So pag tayo nagpapahinga, nire-remind natin sarili natin, okay, hindi ako in control. Siya ay Diyos, ako hindi. At alam niyo yung blessing ng pamamahinga? Pag ikaw nagpahinga, tumigil ka sa pagtatrabaho, pero dahil siya ay Diyos, siya hindi tumitigil gumalaw. Siya ay hindi tumitigil mag-provide sa iyo, gumalaw para sa pamilya mo, proteksyonan ka. Come on, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya kailangan po natin ng rhythm na yan. Sige po, tawagin na natin ang worship team. Wholeness is cultivated in the ordinary, everyday moments of walking with Jesus. Ito po little by little, day by day, moment by moment. Look at this church as we stay close to Him. Our souls begin to prosper. As we stay close to Him, our minds begin to change. Our hearts begin to heal. And our relationship, now it reflects Christ. Ito yung magaling na ginagawa ng Panginoon. Just imagine, this is Christ. Pag tayo po'y lumapit sa Kanya, this is what He is good at. This is what He does. He makes the broken whole. That's why the secret is to abide in Him. To abide in Him. Gusto ko pong anyayahan ang bawat isa na tumayo ngayong umaga. Narinig na po natin yung word. May imbitasyon po. Lumapit po tayo sa Panginoon. Come on, just bow your heads. If you want to lift your hands, come on, it's up to you. But this invitation, wala po itong condition. Come. Come with your weariness. Come with your guilt. Come with your fears. Come with your shame. Come on, just close your eyes. Just bow your heads. Ano man yung nararamdaman mo right now, God is inviting you. Anak, nakikita ko. Anak, alam ko. Anak, I can see you. I know the burden, my son, my daughter. I know the tears. I know your cries. You are not alone. I am here. Narito ako, anak. Kaya lumapit ka. Kung ikaw ay napapagal, lumapit ka. Kung ikaw ay nabibigatan, lumapit ka. Lahat ng iyong kakailanganin, kaya kong i-provide, sabi ng Panginoon. So come to Him. Come to Him. Siya lang po ang pwedeng magbuo sa atin. As every heads are bowed, eyes are closed right now. Let's lay every burden at the foot of the cross. Come on and receive yung grace ng Panginoon. May imbitasyon po ngayon, starting today. Come on, take His yoke. Church, walk with Him. Abide in Him. And let the one who carried the greatest burden dito po sa mundo restore your soul and make you whole. Let's lift our hands. Lord, I pray for your mighty touch, oh God, in this place. In Jesus' name, Lord God. Lord, you have the power to heal. You have the power to restore. Lord, saan man po nakaupo ang bawat isa po sa amin, Lord, you are here in this room, Panginoon. And nothing is ever too hard for you. Wala pong imposible sa iyo. So Lord, I pray, lahat ng napapagal, Lord, makaranas ng kapahingahan right now in Jesus' name. Lahat po ng nagugulumihanan, Panginoon, they will find direction. They will receive clarity. They will receive confirmation in Jesus' name, Lord God. Lahat po, Lord God, na meron pong nararamdaman physically, Lord, I declare supernatural healing power of Jesus to flow in your body right now, from the top of your head to the soles of your feet. Receive God's healing in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Whom the Son sets free is free indeed. Pinalaya ka na ng Panginoon from your past, from your shame, from that guilt in Jesus' name. You are free. So let's worship the Lord right now. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, sing this song. Jesus, give me Jesus. Come on, let's declare this. You can have all this world, and you can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. And I don't want anyone. Come on, declare it. Jesus. You are my world. Yes, God, you are. You are my world. Yeah. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my wanted. You are my wanted. And I don't want anyone else. And I don't need anything else. You are my wanted. You are my wanted. And I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my wanted. You are. Thank you, Jesus. Come on, lift those hands. Hallelujah. Lord, today we come to you. Not because we have it all together, Lord, but Lord, we come to the one who holds everything together. Thank you, Lord, ikaw po ang nag-i-invite sa amin ngayong umaga, Lord God. Thank you, Lord, that you have carried the greatest burden at the cross, oh God, so that we can find forgiveness, we can find healing, we can find rest in you. So Lord, thank you for restoring every weary soul. Lord, thank you for healing every wounded heart in Jesus' name, God. And I pray, Lord, that you will teach us how to walk with you and to live in the enforced rhythms of grace. And as our soul prospers, oh God, may our lives fully reflect your wholeness, your holiness, your righteousness, oh God. Thank you for your word. Thank you for what you have done. Thank you for healing us and making us whole, Lord God. Salamat po. Continue to bless this whole series, Lord God. And we receive that you are making us whole. A healthy church, oh God, will produce a healthy congregation. Healthy people. Not broken people, but whole. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen.